Napikon ho ang Malacanang doon sa mga tirada nitong si Vice President Sara Duterte doon sa naging talumpati niya sa Melbourne, Australia. Paano ba naman ho kasi mga kababayan? Kung itong si Amy Marcos manggagamit, tinawag naman ho ni VP Sara na scammer itong si Marcos Jr. Tayo ho hindi pa sinabi ni VP yan, sang-ayon na ho tayo ng 10,000% na scammer ho talaga yang si Marcos Jr. Paano hindi naging scammer? Sabi niya gagawin niya ng 20 pesos ang kilo ng bigas. Nangyari ba? Scam. Sabi niya magkakaroon ng continuity doon sa mga proyekto nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nangyari ba? Scam na naman. Oh, anong sabi niya? Pagkakaisa. Anong ginawa niya? Scam. Scammer nga ho eh. Anong sabi niya? Ayaw ko ng impeachment. Pero natuloy pa rin. Anong ibig sabihin nun? Scammer na naman. Pambihira. Mula ngayon, tawag natin sa kanya Marcos Jr. the scammer. Di ba? Hindi bangag na scammer. Anak ng tawa, ano sabi niya? Hindi makakapasok ang ICC dito. Not in 100 years, not in a million years. Nakapasok o hindi? Nakapasok. Ano ibig sabihin nun? Scammer ko talaga. Sang-ayon ho ako dyan sa banat na yan itong si Vice President Sara Duterte na ang ating presidente, siya ang pinakamalaking scammer sa balat ng Pilipinas. Yang si Sian Gasa, ano lang niya yan, galamay lang niya yan. Pagdating sa pagiging malupit na scammer, talagang matindi hong hindi ba naman scam? Sasabihin mo sa kampanya, na magiging 20 pesos ang bigas, papunta ng 4 na taon itong administrasyon na to. Hindi pa ho natin nakikita na nangyayari yung mga ipinangako nitong bangag na to nung nagdang eleksyon. Ano ibig sabihin nun? Scammer si Marcos Jr. Kaya sa susunod na eleksyon, sa 2028, kung ayaw nyo hong ma-scam, alam nyo na ho kung sino iboboto natin. Vice President Sara Duterte. Para sa presidente, ika nga. Pero bago lahat ng yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na uta dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Alam nyo na ho ang gagawin. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Eto na. Pakinggan ho natin ang report ng TV5 kaugnay dito sa pagiging scammer nitong si Marcos Jr. Game! Sinagot ng Malacanang ang mga bagong banat ni Vice President Sara Duterte kabilang ng pagtawag niya sa Pangulo na scammer. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Halili. Maricel, anong sagot dito ng palasyo? Jiggy, inalmahan yan ng Malacanang. Dahil bukod dyan sa pagtatawag kay Pangulong Bongbong Marcos na budol ni Vice President Sara Duterte, kinwestiyon din ni VP Sara kung bakit umabot ng 16 trillion pesos ang utang ng Pilipinas. Gayong wala naman daw nararamdaman ng taong bayan na anumang proyekto. Pero ang tindi nun 16 trillion. Tapos kulang na lang magiba ang San Juanico Bridge. 16 million. Naku, mayat maya baha sa Pilipinas. Anak ng toko, scammer talaga. Yan o, gawain ng mga scammer, papaniwalain nila kayo doon sa mga pangako na kung saan hindi naman mabibigyan ng katuparan. Scammer. Sabi ko sa'yo, scammer yan. Johnny Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Tingnan din natin kung ano yung nangyari ng mga nakalipas na administrasyon. Itong 16 trillion pesos daw na utang ng Pilipinas ay mula pa nung nakalipos na administrasyon. At nung daw time ng Duterte administration, umaabot na ng higit 12 trillion pesos ang utang ng Pilipinas. Kung tutuusin daw, tumaas pa raw ito ng 115% nung administrasyon pa lamang na yon. Ang hirit pa ni Yusek Castro, mahirap talagang magpaliwanag sa mga nagbubulag-bulagan. Ika nga niya, ang hindi raw marunong tumingin sa pinanggalingan, hindi raw talaga malalaman ang katotohanan. Narito ang pahayag ni... Parang hindi naman yun ang sinabi ng ating dakilang bayani. Hindi yun ang pagkasabi niya. Ang hindi marunong tumingin sa pinanggalingan, hindi makakarating sa mall. Hindi ba ganun? Tuloy natin. Si Castro magsasabi, di tayo. Talaga? Hindi ko alam kung sino ba ang nambudol. Hindi natin alam kung sino ba ang nambubudol. Sino? Sa panahon, sa nakikita po natin na pagtatrabaho ng Pangulo, sa pag-uutos sa amin, na focus sa trabaho at hindi pamumulitika, sino ba talaga ang nambubudol? Sino ang nambubudol? 20 pesos na bigas. Sino ang nambubudol? Uniteam, pagkakaisa. Sinong nambubudol? Etong administrasyon na to, ito ang panahon na kung saan talagang nagkawatak-watak ang mga Pilipino. Hindi ba budol yon? Hindi ba scammer yon?
Alam ko na, Brad. Baka na-scam ka rin. Oh, yan sinasabi ko. Baka itong si Claire Castro, na-scam din. Oh. Eh, nasa ilalim pa rin ho siya ng pang-i-scam nitong pamilya Marcos. Hindi ako nagsabi nun. Si BP Sara. Na-scammer niya si Bangag. Base sa mga ginawa niya, 16 trillion. Nang toko, saan napunta? Scammer talaga kayo. At Maricel, ano naman ang naging reaksyon ng palasyo sa sinabi ni VP Sara na dismayado siya sa performance ng Pangulo? Alam mo, hindi na nagulat dito ang Palasyo, Jiggy, dahil sabi niya, mahirap Nakakatawa daw ng yung setup ng mga reporter, no? Nasa harap ng studio si Sir Jiggy. Ito naman si Maricel ba yan? Nandun siya sa likod. Ba't di na kayo magtabi daw talaga. Ganyan daw ang nangyayari kapag hindi daw talaga para medyo dramatic talagang siya correspondent talaga siya galing siya sa studio check ang record ng Pangulo. Hindi na rin sila nagulat kung sinabi man ni Vice President Sara Duterte doon sa Melbourne, Australia na humihingi siya ng paumanhin doon sa mga sumama sa rally kung pinili man daw niya si PBBM na maging katandem nito noong nakaraang presidential elections. Tinanong din natin ang Malacanang kung ano bang tingin ng Pangulo tungkol doon sa pagti-team up ni na PBBM at ni VP Sara nung nakaraang kampanya. Meron bang pinagsisisihan dito ang Pangulong Marcos? Narito ang tugon ni Jose Castro. Wala po ako nadidinig sa Pangulo na siya po ay nanghinayang. Kung siya man po ay nakipag-team up sa Vice Presidente. Kung may nagsisisi man na sa kanya ay maka-team up siya, it's their loss. is there loss? Pambira na. Mamaya papanoorin natin ang kabuuan ng naging panayam na yan dito kay Auntie Claire dyan sa Malacanang. Gusto muna natin pasadaan na mabilisan ito mga report kaugnay dyan sa... Para kayo, heads up kayo, alam nyo kung ano yung mga pag-uusapan natin. Ito yung mga pag-iyak nitong si Claire Castro doon sa mga ibinatong tanong sa kanya, sa kanyang amo. Sa pagbira sa kanyang amo. Itong araw-araw na ginagawa na to sa Malacanang, ito yung pinakamalaking pagsasayang ng pera ng administrasyon na to. Mantakin nyo, hindi ipapaliwanag. Saan napunta yung 16 trillion? Pambihira, Saan ano na nangyari sa flood control? Bakit? Balita ko, baha-baha na naman ngayon sa iba't ibang dako ng Maynila. Ano nangyari dyan? Scammer talaga, tuloy. Presidents. Ayun na nga mga kababayan, lipat naman tayo. Ito, matindi to. PDP laban, naghain ng petisyon sa Supreme Court para sa annual recount ng boto. Naku, matindi ho ito. Palakpakan natin. Itong ating mga magigiting na kapanalig sa pinaglalaban. Itong si Attorney Israelito Turion at itong si Attorney Jimmy Bondok. Parehong abogado ho yan. Palakpakan natin. Makialam mo tayo kung anong petisyon ng kanilang isinampa dyan sa Korte Suprema. Game. Demokratiko Bid natin. Pilipino o naghain ng Game. petisyon ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP laban sa Korte Suprema para magkaroon ng manual recount o mano-manong pagbibilang ng mga boto sa pagkasenador sa natapos na midterm elections. Gitang PDP laban, ito daw ay para malaman ang katotohanan sa ilang posibleng irregularidad gaya raw ng nadiskubring equipment sa isang pribadong tirahan sa Davao City bago ang eleksyon. Gayon din ang hindi umano pagkakatugma ng actual ballot at resibo ng boto at ang hindi pagkakasama ng mahigit 17 million senatorial votes sa tally bilang overvotes. Handa naman ang COMELEC na sagutin ang petisyong ito ng PDP laban pero sabi ni COMELEC Chairman George Garcia, wala ng jurisdiksyon ng COMELEC oras na makapanumpa na ang mga kandidato sa national position. Kaya dapat daw idulog ito ng partido sa Senate Electoral Tribunal. Mga kapatid, ako po si Ayun na nga mga kababayan, yun ang trinabaho nitong si Attorney Israelito Turion at itong si Attorney Jimmy Bondok. Yun ho ang gusto nila mangyari. Sakayin mo ba kayo na magkaroon ng recount dyan sa nangyaring eleksyon? Tayo base sa mga naglabas ang mga salaysay, mga nangyaring kaganapan, yung hindi maipaliwanag na tawag dito,
hindi maipaliwanag na consolidation server, at napakarami pa ng anomalya dyan sa nakaraang 2025 midterm elections. So, yung napapanahon, dapat talaga mapag-usapan yung mga ano na yan, mga anomalya na yan. At para matanggal ang agam-agam ng ating mga kababayan, magkaroon ho tayo ng manual recount. Marami naman hong magbo-volunteer dyan. Baka mag-volunteer ako eh. Dito sa lugar namin, sige, sino yung mga gustong mag-watcher, magbo-volunteer tayo para hindi ganong kalaki ang gastos, ika nga. Eto na, rekta ho tayo dito kay Auntie Claire. Sa mga nakakamiss kay Auntie Claire, eto na si Auntie Claire. From PTV4. Yo! Magandang hapon po, Yusek. Aba, malambing Vice tong siya na to. President Duterte questioned our national debt. Ang sabi niya po, bakit 16 trillion pesos ang utang pero walang nakikita. Dapat kapag may inutang, may nakikita. VP Correct. also expressed frustration po over the San Juanico Bridge being promoted as a tourist spot. Hindi daw po ito dapat tourist spot. How does Malacanang respond to this? Thank you po. Gusto ko yung style nung una nagtanong na yun. Maganda. Dapat ganun. Tsaka yung mga punto niya talagang atake doon sa mga... Ito yung hindi lang ginagaslight itong si Claire Castro. Tama itong mga issue na rinaise niya, yung 16 trillion na utang, bakit walang resulta? 'Di ba? Tama hulat ng mga punto na 'yon. At 'yun ang hindi pa halatang mahihirapan itong si Claire Castro sa pagsagot. Diyan sa tanong na 'yan, nitong media diyan sa nangyaring Malacanang press ko kanina umaga. May Okay? kasabihan nga tayo, ang hindi Oh. marunong tumingin sa pinanggalingan, hindi talaga malalaman ang katotohanan. Okay, ang tanda- Ang hindi marunong tumingin sa pinanggalingan, hindi malalaman ang katotohanan. Alam mo yun, ang problema nyo dyan sa Malacanang. Ang problema nyo sa Malacanang, ganito kasi yan, okay? O eto magkano ang inahanap sa inyo? 16 trillion. 'Di ba? Isampal nyo sa pagmumukha ni VP Sara. Eto bagong trend, ha? Mula Luzon hanggang Mindanao, yan bagong trend. 16 trillion diyan natin ginastos, ha? O eto bagong highway, ha? Mula sa dulo ng TPLEX hanggang paano ba? Pinakadulo ng TPLEX. Sige. Hanggang TPLEX, hanggang Pagudpod. Yung tipong mga ganong accomplishment. Expressway, yung talagang hindi provincial o municipal road, yung maraming tricycle, yung talagang mabilis yung biyahe. Yun, yung mga ganong klaseng proyekto, ganon ang isampal nyo sa pagmumukha ni VP Sara para sa gayong paraan, mapahiya naman siya. O ano pa? O ito, manood kayo, makinig. VP Sara, makinig ka dito. Inahanap mo yung 16 trillion. Specialty hospital sa bawat probinsya ng Pilipinas. Merong heart center, lung center, kidney center sa bawat probinsya. Diyan napunta yung 16 trillion. Huwag mong hanapin, VP Sara. Meron ba kayong maisasampal kay VP na ganon? Wala o meron? Ngayon kung wala na kayong marami sinasabi. Yung tipong hindi marunong tumingin siya paninggalingan. Hindi malalaman ang katotohanan. Loko-loko! Ang pinakamalaking pang-counter, kung hinanapan kayo ng pera, sampalin nyo sila ng resulta. Pambira, oo. Ganun na lang, di ba? Specialty restaurant. Specialty hospital. Hindi ko alam kung tama. Basta ganun yun. May heart center, lung center, kidney center. Di ba? Sa lahat ng probinsya ng Pilipinas. Ito pa. Nagbigay kami ng pondo sa PhilHealth para palawakin ang coverage. Bawat mahihirap, wala nang participation fee o kung ano pa man yung dapat nilang bayaran na yan, di ba? Mga ganon. Kaso wala kayong masabi dahil wala naman kayong nagawa. Utang kayo ng utang, walang napupuntahan. Pinagbubulsa lang ng mga magnanakaw sa pamahalaan. Pinamimigay na ayuda. Pinag-usapan tag 10,000 at 15,000. Magkano binibigay? 2,000, 3,000. Yun, ang tawag ko doon, scammer. Tandaan po natin, ang utang na 16 trillion ay kabuuang utang ng gobyerno simula pa noong mga nakaraang administrasyon. Okay. At tatandaan din po natin ng ang administrasyon ni dating Pangulong Duterte, ang naitalang may pinakamataas na naging utang na umabot ng 12.79 trillion as of June 2022. At Okay. solong utang po ng administrasyong Duterte ay umaabot po sa 6.84 trillion as of June 2022.
at nagkaroon ng increase ng 115.1% sa Oh, yun ang problema natin dito. Kaso kay Duterte, may pandemic, madam, may pandemic. At yung pera na napupunta doon sa mga benepisyaryo na nabigyan ng ayuda, nakapublish. Okay? Hindi ka pwedeng manloko. Pagka 10,000, 10,000 ka. Pagka 5,000, 5,000 ka. Walang scammer nung panahon ni Tatay Digong. O anong nangyari? Nagkamarawi tayo, madam. Baka hindi nyo pa ho alam. Kaliwat kanan na lindol, bagyo, panahon ni Tatay Digong yan. Pero still, merong mga bagong daan, mga bagong tren, mga bagong proyekto, bagong airport, bagong seaport, merong ganon. Sige. Sa lugar nyo na lang, sigurado ako. Kung kayo'y napadaan, yung mga lumang airport nyo, di nyo na ginagamit. Dahil merong bagong airport na ginawa ang nagdaang administrasyon. Nangutang pero merong resulta. Ang tanong dito, di ba? Yan yung mga tanungan eh. Sa administrasyon na to, sinasabi mo, naka 6 trillion si Tatay Digong, wala problema. Given yun. Galing tayong pandemic. Sino ba naman bansang hindi nangutang ng mga panahon na yun? Baka kulang pa nga yun eh, di ba? Okay. And syempre, noong mga panahon na yun, yung mga oligarko nagbabayad ng buwis. So, marami ho talaga tayong pondo para ipamigay, ipanggawa ng infrastruktura. Ngayon, kaibigan nila yung mga oligarko, baka, alimbawa, 10 trilyon ang dapat na bayaran na buwis dahil kaibigan nitong si Bangag at nitong si Butad, mga 1 billion na lang, mga ganun. Tapos 1 billion sa kanila. Magkano natipid nila? 8 billion. Mga ganun yung banatan nila dito sa administrasyon na to. Oh, dito ba sa administrasyon na to, ano na ba nagawa nyo? Bira kayo ng bira sa nagdaang administrasyon. Pero kahit tayo lang dito sa PHP, masasampal ko ng resulta. Sasampalin ko siya ng resulta ni Tatay Digong. Yan si Claire Castro. Di ba? Oh, tuloy. kakautang. Sa ngayon po, pinipilit ng gobyerno ng ating pamahalaan na maiwasan po na mga pag-utang at ninanais din po ng Pangulo at hinihiling na palakasin Hindi niya iniiwasan. Ayaw na tayong pautangin. Kasi scammer nga yung presidente natin. Ayaw na tayong pautangin, di ba? Dinecline yung kagustuhan nating mangutang sa World Bank ba yun? Yung napabilita kamakailan. Ayaw na tayong pautangin. Bakit? Utang lang tayo ng utang. Sabi siguro ng World Bank, anak ng tokwa, utang kayo ng utang. Bakit yung poverty rate nyo tumataas? O bakit yung peace and order yun? Bakit wala nang gusto magpuntang turista sa inyo? Anong nangyari dyan? Anak ng tokwa. Ako sa'yo, pa po natin bahala ang ka. ating ekonomiya at of course, ang pagbabayad ng tamang buwis para po Yun. maiwasan na natin ang pag-utang ng malaki at although ang gusto ng Pangulo talagang paangatin po ang ekonomiya at tugunan ang lahat ng pangangailangan ng ating taong bayan. Sa totoo lang po, may mga krisis na nangyayari, hindi po maiiwasan ang kailanganin ng pondo. Ang sabi po ni dating Vice Presidente, hindi daw po niya nakikita. Sa kanyang talumpati sa Australia, binanggit niya po na mayroong Talagang dedicated lang tong si Auntie Claire, hindi para sa accomplishment ng administrasyon, para lang ho talaga birahin. balita patungkol sa Lang. mga gandang nangyayari sa ekonomiya. Pero sabi niya, iyon ay sa papel lang. It means, inamin niya na mayroong papel, may resibo, may patunay Ano papel? na maganda Ano at papel? gumaganda ang ekonomiya. Uy, wag ka tatanga-tanga. Hindi pagka may papel, may resibo. Hindi ganun yun. Ang resibo, yung infrastrukturang nakatayo. Yung infrastrukturang nagagamit, kagaya ng Skyway. Hindi naman proyekto yan ni Tatay Digong. Pero natapos sa administrasyon niya kasi meron siyang political will. Yung mga ganun yan, yun yung resibo. Pero yung papel lang yan. Kunyari sinabi nung papel na itong proyekto na to natapos ni Marcos Jr. dahil sa mga inutang na yan. Nasa yung proyekto. Ang sinasabi ni VP Sara, for example, ang report, tumaas na ang ekonomiya, gumanda na ang ating ekonomiya. Papel lang yun. At yung papel na yun, ang gumawa, Malacanang, kaya maganda ang ekonomiya. Pero pupunta ka dun sa grassroots, dun sa laylayan kung tawagin, mahihirap yung ating mga kababayan. Yung kagutuman talagang tumataas. Dumarami yung mga kababayan natin na kahit gusto nilang kumain, wala silang pambili ng pagkain. Yun ang problema natin dito. Huwag mo sabihin inamin ni BP. Walang inamin si BP. Don't put words to BP Sara's mouth.
Mali naman yung ganun eh. Nakakapikong kayo eh. Ito yung mga paksa na kumbaga nabubuhayan tayo ng ugat sa katawan. Yan. Ito yung mga ganito. Kasi dito na-emphasize yung katangahan ng administrasyon ni Marcos Jr. Nakikita ng ating mga kababayan yung pagiging scammer niya. Yan ang dapat mapag-usapan. Di ba? Yan, dyan. Number 1 approve. O, tuloy. Hindi ito chismis. Hindi ito paninira lamang dahil may papel siyang inamin. Ano yun? Yan ang... Di ba niya po nakikita ang dulot na Wala naibibigay, ka? tulong ng Buka Centers, ang paglaki ng PhilHealth coverage, ang murang bigas, ang 3+1 promo ng LRT, MRT, ang fuel subsidies na ibibigay, at marami pang iba. Nakakalungkot po. Mahirap po talaga. Mahirap turuan ang walang alam at walang balak umalam. Mahirap din buksan ang mata ng bulag at nagbubulag-bulagan. Na Thank you, Clay. gusto kong makita. Handa ang utak ko na malaman, matuto. Turuan mo kami, Antikler, kung saan yung mga specialty hospital, nasaan yung mga bagong highway, nasaan yung mga bagong release ng tren, nasaan yung mga bagong tren, nasaan yung tren mula Luzon hanggang Mindanao, nasaan na? Yun ang gusto naming makita. Gusto naming matutunan. Gusto naming malaman. Bukas ang aming kaisipan. Ang tanong, meron ka bang maibibida? Yun lang naman ho yun. Tuloy. Sa susunod po ay si Miss Ivy Reyes ng Bilyonaryo. Ngayon, bilyonaryo tayo. Magaling din to eh. Bilyonaryo to eh. Good afternoon, Yusek. Still on Vice President. In that same speech, she said she regrets teaming up with President Marcos in 2022. That's one. Two, she doesn't think the president will give anything substantial in his SONA. And last, Correct. while she has no ill feelings for the president, she has a problem with his performance, pointing out the lack of direction of the admin. Yun lang po. Thank you. Yun nga po, ulit-ulit ang kanyang issue. Wala na po yatang bago. Natin niya na pong sinabi yan na nagsisisi siya. Scammer. Talaga po siguro hindi niya na mangyayari dahil ang Pangulo po, ang nais na mga makakasama niya sa kanyang administrasyon ay nagtatrabaho. Nagtatrabaho at mabilis umaksyon. Yo. So kung wala po nakikita ang Vice Presidente na maaaring gawin ng Pangulo, ganyan po talaga ang mangyayari kapag ka po hindi binubukas ang isipan at ang mata at ang puso para sa taong bayan. So, kung hindi po talaga siya makikinig at hindi niya po titignan ang mga records na nangyayari sa gobyerno, wala po talaga siyang malalaman. Okay. Thank you, Ivy. Wala Next ka po dyan. is si Chloe Hufana ng Business World. Good afternoon, Yusek. With the Iranian parliament approving the closure of the Strait of Hormuz and global oil prices nearing $80 per barrel, will this development trigger the activation of the Philippines' oil contingency plans? Actually po, pinababatid ko po sa inyo na magkakaroon po ng meeting ang economic team with the President. At ang maibibigay ko po sa inyo ang detalye. Panibagong problema na naman ho ito. Dahil sigurado, ito 100% ang kasabay ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa merkado. Kasunod ho niyan, pagtaas ng domino effect yan eh. Di ba? Tataas na presyo ng mga bigas, lahat tataas na ho. Kasi sabi nga ni Tatay Digong, yaang lahat ng nakikita nyo sa lamesa nyo habang pinapanood nyo itong video na to. Walang nagawa dyan na hindi sila gumamit ng produktong petrolyo. Mapaupuan, mapamesa, kung ano man yung nakikita nyo na yan. Pati yung laptop o cellphone na ginagamit nyo. Transport yan sa pamamagitan ng mga sasakyan na gumagamit din ng gasolina at kung ano pa man. Yung mga makina, gasolina pa rin ho. Kaya pagka yan ang tumaas, malaki ho talaga ang problema nitong administrasyon na to. Actually ngayon pa lang malaki na eh. Pero mas lalaki ho yan pagka nangyari na, ika nga, yung pinaka kinatatakutan nating mangyari ngayong mga panahon na to. Sana wag mangyari, no? Manalangin ho tayo na sabay-sabay na hindi na ho magtuloy-tuloy ang problema na yan dahil
Nakakatakot ho. Sa totoo lang, nakakatakot yung posibleng mangyari. Mas maigi na ho kasing medyo maingat tayo, nag-iisip tayo kung ano yung mga posible nating gawin sa mga hinaharap, di ba? Mas mainam na ho yung ganun kaysa yung parang wala ho tayong pakialam. Kagaya nitong si Marcos Jr., scammer kasi kaya walang pakialam. Ini-scam yung mga pangarap natin, no? Pambihira talaga, oh. Kung ano po ang mga plano bukas. Kahit po walang pasok sa Maynila, magkakaroon po tayo ng press briefing bukas. Wow, sipag ah. Bukas. Bayad ka naman eh. Anong oras bukas, Yusek? Maaari ngayon, maaaring bukas, pero bukas ko po maibibigay sa inyo ang detalye. Pero nagpapatawag na po ang Pangulo ng meeting po. Follow-up question na lang, Yusek. How prepared is Kala mo pagka nagpatawag na meeting tong si Marcos Jr., may talagang bigat. Papatawag na hong meeting ang Pangulo. Book. Philippines for a potential energy crisis stemming from this situation? And when can we expect the release of official guidelines or response measures? Bukas po, maibibigay ko po sa inyong detalye, pero as of the moment, ang maibibigay po ng gobyerno ay ang fuel subsidy para sa ating mga tsuper, sa mga drivers. Yan ang gusto ng administrasyon, yung pa-subsidy. Oy, wala naman tayo magagawa. Nagmahal ang presyo ng sa pangdaigdig ng merkado. Kaso ang problema, hindi naman ika nga di natin malaman baka yan ang pinanggagalingan ng korupsyon, yung subsidy na yun. Baka sinasabi nila, nagbigay kami ng gasolina dito, ganito nangyari dyan, anak ng tawa, tapos pala hindi naman totoo, di ba? O scammer ho talaga, pati yung mga ganong klaseng ayuda, i-scamin na naman nila. Tuloy natin. Paala dito si itong alalay ng First scammer. po, para po maibsa naman ang kanilang alalahanin. At para na rin po ito sa mga commuters. Meron pong nakalaan na 2.3 billion, kung di po ako nagkakamali, 2 billion para po dito sa fuel subsidy na ibibigay para sa ating mga driver po. Kailan i-roll out tong subsidy, Yusek? Bukas po malalaman natin po lahat itong plano po. Thank you, Chloe. Yo. Ang susunod po ay si Mr. Sam Medinilla ng Business World. Mrs. Miller, sorry. Scammer. Good afternoon, ma'am. Scammer. Regarding lang po dun sa kanina, balik lang po ko yung sa debt po, yung 16 trillion. Are we For still... a while. 2.5 billion pala ang nakalaan para sa fuel subsidy natin. Ay, Grabe. 2.5 billion ang nakalagay sa fuel subsidy. Marami-rami na namang nanakawin yung mga magnanakaw sa administrasyon itong si scammer. Dun sa mga Ang bihira, 2 billion na naman. Yung crisis sa Middle East. Paldo na Are we naman. still confident na marireach po ng government yung 5.3% GDP, debt to GDP target ng DOF po? Naku, yan po talaga ang pinagdarasal natin. Pero sa mga nangyayari po at na hindi na po natin to kontrolado, ipanalangin po natin na maabot pa rin po natin. Pero pipilitin pa po sa abot na makakaya ng pamahalaan at sa mga direktiba po ng Pangulo, pipilitin po natin ma-attain pa rin po yan despite all of this. Tapos sa second question ko po, may update na receive. Grabe, no? Pagka unang kita mo kay Marcos Jr., tatabayan kanya tapos sasabihin niya, open-minded ka ba? Mang-aalok. Gagawin natin 20 pesos ang bigas. Sa susunod na administrasyon, kay Tambalusos, open-minded ka. Ganito yung plano natin. Wala na, mayayari ka na, mai-scam ka na naman. Mag-ingat po kayo mga kababayan. President Marcos yung copy ng Konektadong Pinoy Bill at saka meron na po ba siyang decision if he will veto it or not? Thank you. Katanong ko lamang po kanina kung may natanggap na po ba siyang endol bill para sa Konektadong Pinoy. As of now, wala pa pong natatanggap, pero rest assured na kapag po natanggap ito ng Pangulo, pag-aaralan po itong mabuti para po sa lahat ng stakeholders, para po sa mga kababayan natin na nangangailangan po ng magandang internet connection at sa mga service provider din po. Follow-up lang po. Bali, may plan po kaya si President na makipag-meeting sa stakeholders na may mga concerns regarding dun sa bill? Sa ngayon, wala pa pong ipinararating sa atin dahil hindi pa naman po niya nababasa kung ano yung Konektadong Pinoy Bill, ang detalye po nito. At malamang po, pwede nating sabing oo dahil po ito rin para naman sa lahat. Thank you, Sam. Next will be Ann Soberano, Bombo Radyo.
Yusek, good afternoon. Yusek, nagpahayag po ng pagkaalarma ang ilang world leaders kasunod ng naging aksyon ng US na pagbomba po sa tatlong nuclear sites ng Iran. Ang sabi ng ibang mga world leaders ay nananawagan sila ng restraint at yung iba naman ay nananawagan sa Iran na makipag-usap sa US at Israel. Sa panig po ba ng Malacanang, sa panig po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ano po ba yung naging pahayag niya dito? Opo, ramdam po ng Pangulo, ramdam po ng gobyerno ang alalahanin ng mga leaders ng iba't ibang bansa dahil sa umiinit at tensyon sa rehiyon. Ang panawagan din po ng Pangulo ay magkaroon po ng mapayapang pag-uusap at diplomansya para po maibsan ang lumalalang hindi pagkakasundo. Siguro pag nagka-cabinet meeting sila, tali-talinuhan na naman tong si Marcos Jr., no? Yung bida-bida na naman siya. Kung ano-ano na naman pinagsasabi. Ganon siguro siya, no? Itong si Bangag. Yan, ako, pagka ganito mangyayari. Advance mag-isip yung mga na yan, mga bangag na yan, di ba? Kung ano-ano sigurong senaryo ini-imagine niya, hindi niya alam, kabangagan niya lang yung mga iniisip niya na yun, di ba? Siguro tali-talinuhan siya, di ba? Ganito kasi yan, pagka ganito nangyari, gagawin natin. Di ba? Anong gagawin natin? Gaganunin lang ho niya yung kanyang gabinete. Ganyan ho yan si Marcos Jr. Diba? Nung nangyari yung bagyo, ano sabi niya, anong gagawin natin? Bagyo lang ho yun. Yung baga, lilipas lang yun. Ito ho, yung bagyo, yung presyo ng mga pangunahing bilihin, after few days, few weeks, back to normal na lahat. Etong isa na to, walang back to normal dito. Pero dahil sa mga bangag nga yan, hari nawa, yung ating panawagan, kasi kung ano masabihin ng mama niya, kabaliktaran. Sabi niya, sana hindi na ma-de-escalate ang tensyon. Baka gustong mangyari niyang bangag na yan, lalo pang lumalag para makapagdeklara ng martial law, para maging siya, presidente siya ng di ba? Medyo pang matagalan. Hindi natin alam kung ano nasa utak niya. Bangag yan Worst case scenario dapat lagi pagka wini-weigh natin yung mga desisyon ng scammer na yan. Kailangan din po manindigan para sa pandaigdigang kapayapaan para maging matatag po ang global community o pandaigdigang komunidad. Yan po ang mensahe ng Pangulo. On the follow-up, Yusek, bukod po sa pagtaas ng presyo ng langis, ano po ba ang posibleng magiging epekto nito sa atin, sa bansa, sa Magkakaroon to Pilipinas? ng domino effect. Kasi kahit sabihin natin na magkakaroon ng fuel subsidy ang mga drivers natin para sa mga commuters, hindi maiiwasan na iindahin din po ito ng mga sa logistics. Yan, sa logistics. trading. Yan. So, Sige, yun ano po pa? ang ipinagdarasan natin na maiwasan po natin at mabigyan ng magandang solusyon para po hindi masyadong mabigat ang daranasin ng mga kababayan po natin dahil dito sa tensyon na nangyayari sa Israel at Iran. Thank you po, Yusek. Thank you, Ann. Ayun. One Isa more pa. question from Maricel Halili. Asa si Ma'am Magandang hapon, Eden Yusek. Santos? Yusek, going Hinahanap back ko dyan on VP Sara's statement, on the part Yan. of the President, meron ba siyang regrets also na nakipag-team up siya with the VP? Wala po Wala. ako nadidinig Wala. sa Pangulo na siya po ay nanghinayang. nang regret yan. Kung siya man po ay Nanalo siya nakipag-team up Hindi siya manghinayang, di ba? Sinabi niya nga, ako ang pinakaswerteng presidential candidate dahil tayo ang napagbigyan na makapartner nitong si Mayor Sara Duterte noong mga panahon na yun, di ba? Hindi walang pagsisisi. Ngayon siguro dahil nga naman wala sa tamang katinoan yung mga tao na yan, ano lang yan, kumbaga, feeling nila nanalo sila sa sarili nilang enerhiya, sarili nilang kakayahan, lakas at talino. Di ba? Yan ganyan, mga bangag nga Yung tipong pagka nakuha na yung gusto, natuto na dun sa naipanalo na ba? Halimbawa ganun na lang, naitawid na ni BP Sara, yung mga strategy, kung ano pa man yan, ano yan? Wala na, syempre, magaling nga Kung bakit siya nandyan ngayon, dahil matalino, magaling ako. Diba? Ganyan yung mga bangag. Bangag yan. Ang tawag dyan, bangag. Hindi ibig sabihin pagka nagbabangag, bangag lang sa sa kapangyarihan o sa kung ano pa man, di ba? O sa pinagbabawal na Marami yung kapangyarihan. Bangag na sobrang bilib sa sarili. Akala mo talagang napakagaling. Di ba? Maraming ganyan, sabi ko sa inyo.
May nuknukan ng kabangagan. sa Vice Oh. Presidente. Sa ugali po ng Pangulo, hindi po natin madidinig ang ganong mga klaseng negatibo mula sa kanya. Wala po tayong aasahan na anumang paninira kanino man. So, yan po ang Pangulo. Kung may nagsisisi man na sa kanya ay maka-team up siya, it's their loss, not the Is President's. their loss. Ma'am, last na lang. Kasi tinawag ni VP na budol yung Budol. ginawa daw ni Nako. PBBM. Oh. Your thoughts on that? Yan. Budol? Talaga? Oh. Oh. Speechless siya. Speechless siya. Wala ko siyang masabi. Ano siya, anak ng toko, yari kami dito Hindi namin anticipate ang banat na to Budol naman talaga. Hindi ko alam kung sino ba ang budol. Hindi natin alam kung sino Oh. ba ang bubudol. Sino? Sa panahon Yan ang hirap. Yan ang hirap. Kasi baka ikaw, nagbabangag ka na rin, madam sa, sa nakikita po natin na pagtatrabaho ng Pangulo, Mm. sa pag-uutos sa amin na focus sa trabaho at hindi pamumulitika, Mm. sino ba talaga ang nambubudol? Labo. Labo, Brad. Ang labo. Inuutusan daw sila na mag-focus sa trabaho kaya hindi sila mga budol. Anak ng toko, pambira. Yan kalidad ng talakayan dyan sa Malacanang. Ngayon kayo magsabi. Ito ba nakakapagtaas, makakapagpataas sa antas ng pag-unawa na sambayanan kung sakaling panuurin nila itong mga... Kaya dito papasok yung mga political vlogger. Dahil dito mai-scrutinize natin. Pati itong mga nagtatanong na to, hindi ho makakalusot sa ating mauusisang mga tainga. Yung kanilang mga tanong, minsan mga walang kapararakan, di ba? Ganon doon sila yung tipong, sa bagay, kasama naman kasi sa bahay dyan. Pagka pumasok ka dyan sa Malacanang Persco, magpipirma-pirma ako, willing ka bang tumanggap ng tanong na galing mismo kay Claire Castro? Dapat yes yan. Hindi, joke lang, wala naman ganun. So always, maraming salamat mga kababayan. Mag-ingat po kayo lahat. Malinat ng Pilipinas. Scammer! Scam! Ayaw palang natatawag na scammer. Di wag kayo mang scam. Pambira, mga scammer kayo.